At ayan, balitang XRP po tayo sa video na ito mga ka-crypto. At sabi po rito sa ating unang balita dito ay David Schwartz to XRP analyst, "Why I am so happy. Here's what happened." Ayan, sa mundo po ng crypto, ang tunay na kapangyarihan ay nasa decentralization. Ngayon ay naging mainit po ang usapan sa social media matapos pong maglabas ng pahayag si David Schwartz, ang CTO ng Ripple, tungkol po sa kung bakit si XRP ay sadyang pinuo para maging malaya. Sa gitna ng mga legal na pressure at usapin sa regulasyon, may isang malaking katanungan. Bakit ba sobrang saya ni David Schwartz ngayon? Kaya pag-uusapan po natin ang naging palitan ng mensahe at kung ano ang ibig sabihin nito para sa bawat holder ni XRP. Ayan po siya, si Ginoong David Schwartz. Sinimulan nito ng analyst na si Steph is Crypto kung saan binigyang diin po niya ang structural design ng XRP Ledger. Ayon po kay Schwartz, si XRP ay sadyang binuo sa paraang hindi ito kayang kontrolin ng Ripple, kahit pa utusan sila ng korte sa United States. Ang pahayag po niya ay simple pero matapang. Sabi niya rito, carefully and intentionally naming na design ang XRP para hindi po nila ito makontrol. Ayan. Maraming nag-aakala na dahil ang Ripple ang nag-contribute sa early development, sila ay may hawak ng remote. Pero ang katotohanan ng architecture mismo ng XRP ang humaharang sa anumang unilateral control. Ibig sabihin, kahit anong legal pressure ang ibato, ang ledger ay tatakbo ng independent sa kahit anong korporasyon. Isang malinaw na paglilinaw ito sa matagal ng debate tungkol sa kung paano ba talaga ka-decentralized si XRP. Yan po, kinakikita natin sa larawan na ito, talagang ang saya-saya or ang tuwa-tuwa ni David Schwartz. Ngayon ay ang katanungan ay bakit nga ba siya masaya? Yan, sabi niya rito, "Why I am so happy." Matapos pong kumalat ang balitang ito, ay nag-post po si Schwartz ng isang maikli pero napaka-intriguing na tanong. At ayan na nga, uulitin ko, "Why I am so happy." Bagamat hindi po siya nagbigay ng mahabang paliwanag, ang tono ng kanyang mensahe ay puno ng kumpiyansa at saka satisfaction. Para po sa XRP community, ang kaligayahang ito ay hindi lang basta emosyon. Ito ay simbolo ng tagumpay ng mga foundational decisions na ginawa po nila taon na ang nakakalipas. Ang pagiging happy o masaya ni Schwartz ay tinitignan bilang sinyales ng trajectory ni XRP ay nasa tamang landas at ang mga plano para sa malawakang adoption ay unti-unti nang nagkakatotoo. Ang architectural freedom na ito ang dahilan kung bakit kampante ang mga developers na hinding-hindi mamamatay ang network kahit anong mangyari sa labas. Ngayon ay hindi po nagtagal ay bumuhos po ang suporta mula sa community. Isang user po ang nagsabi na ang widespread adoption ay malapit na, kung saan gagamitin ng mga tao ang teknolohiya ng XRP nang hindi po nila namamalayan. Pero ramdam nila ang bilis at murang transaction cost nito. Sabi naman ng iba, ang positibong tono ni Schwartz ay dahil alam po niya ang susunod na development na hindi pa alam ng publiko. Ang paniniwala ng marami ay secured na ang posisyon ng XRP bilang isang trusted chain. Ang mga desisyong ginawa noong simula ay nag-validate na ng panahon. Habang ang ibang chains ay nahihirapan po sa governance, si XRP ay nananatiling matatag dahil po sa kanyang decentralized nature na hinding-hindi mababali ng kahit sino. At ayan, narito na po ang aking opinyon naman tungkol dito sa pahayag ni David Schwartz. Yan, ang pinakamalakas na shield ng XRP laban sa mga kritiko.
Ang katotohanan na hindi kayang i-shutdown o imanipula ng Ripple ang ledger ay ang ultimate proof ng decentralization. Ang saya ni Schwartz ay saya rin dapat ng bawat holder. Dahil ibig sabihin nito, ang asset na hawak po natin ay hindi nakadepende sa kapalaran ng isang kumpanya lamang. Si XRP ay pagmamay-ari ng network at ang network ay pagmamay-ari ng lahat. Sa inaharap, habang mas dumarami ang gumagamit sa bilis at tipid na XRP, lalong magiging malinaw kung bakit ang intentional design na ito ang pinakamatalinong desisyon sa kasaysayan ng crypto. Ang tunay na kalayaan ay nasa code at ang code na XRP ay hindi po marunong sumuko. Yan, sabi naman sa ating sunod na balitang ito ay why time traveler says XRP is about to explode. May mga pagkakataon pa sa crypto na ang isang simpleng tweet ay sapat na para yanigin ang buong market. Ngayon, usap-usapan po ang post ng tanyag na commentator na si Time Traveler. Ang sabi po niya, XRP is about to explode after this. Bagamat misteryoso ang salitang this, ang timing nito ay tumatama sa mga dambuhalang kaganapan na kasalukuyang hinaharap ni XRP. Kaya pag-usapan po natin ang tatlong posibleng dahilan kung bakit tila handa na si XRP na iwasan ang lahat po sa usok ng kanyang pag-akyat. At yan, ang pinakauna po ay tungkol sa Clarity Act, ang regulatory freedom. Ayan, ang unang malaking dis ay ang tinatawag na Clarity Act sa US Senate. Alam nating lahat na ang pinakamalaking kalaban ni XRP sa loob ng maraming taon ay ang kalituhan sa regulasyon. Pero ngayon, ito po ang target date ng White House. Ang nakalipas po na araw na March 1, 2026 para resolbahin ang mga issue sa stablecoin yields na nagpabagal sa batas na ito. Kung maaprubahan, si XRP po ay formal ng kikilalanin bilang isang digital commodity. Ngayon ay bakit po ba ito nakakatawa? Dahil sa wakas, mawawala na po ang takot ng mga malalaking bangko. Kapag naging opisyal na commodity si XRP, ang mga financial institutions ay magkakaroon na ng kumpiyansa na gamitin ang kanyang on-demand liquidity ng walang pangamba sa regulatory risk. Ito po ang legal green light na matagal na nating hinihintay para sa full institutional integration. Ang pangalawa ay ang BlackRock factor. Yan, particular po ang Spot XRP ETF. Ito ang ikalawang catalyst na usap-usapan. Yan, si Steven McClurg, ang CEO po ng Canary Capital, ay nagbigay ng pahayag tungkol sa posibleng Spot XRP ETF filing ng BlackRock. Matapos po ang tagumpay ni na Bitcoin at Ethereum dito sa mundo ng ETF, ang pagpasok po ni BlackRock ay ituturing na isang ultimate seal of approval para kay XRP. Sa huling linggo pa lang ng February, nakapagtala na si XRP ng halos 10 milyong dolyar or $10 million na weekly inflows sa mga investment products. Isipin ninyo na lang kung gaano kabilis ang pasok ng pera kapag ang pinakamalaking asset manager sa mundo ay nagbukas na ng pinto para sa mga traditional investors. Bagamat wala pang formal na announcement, ang pag-asa pa lang na ito ay sapat na para mag-init ang mga traders sa market. At ang pangatlo ay ang 2017 pattern revisited. Para sa mga mahilig po sa charts, heto ang ikatlong dahilan. Natapos na ni XRP ang kanyang 5 buwang pagbaba or 5 months na downtrend at matagumpay na po niyang ginawang support ang dating $1.37 resistance. Maraming analyst po ang nakakakita na ang price action na ito ay carbon copy ng structure na nangyari po bago ang maalamat
na 2017 rally. Ngayon ang target, sinasabing pwedeng pumalo sa XRP sa $4 sa loob ng maikling panahon at may mga projections pa na maaaring aabot ito sa $9 bago matapos ang buwan ng March. Hindi ito hula-hula lang. Ito po ay base sa historical patterns na paulit-ulit na nangyayari sa crypto cycles. Kapag ang technicals at fundamentals ay nagtagpo, dito po nangyayari ang tunay na pagsabog ng presyo. At narito na po ang aking opinyon naman tungkol dito. Ang mensahe po ni Time Traveler dito ay hindi lamang po basta hype. Ito ay paalala na nasa gitna tayo ng isang perpektong bagyo. Sa pagitan ng Clarity Act, ang anino ni BlackRock at ang 2017 chart pattern, tila lahat ng bituin ay nag-aalay na ng swerte para kay XRP. Ang $1.37 na price level na naging support ay ang dating pundasyon para sa susunod na leg up. Maaring hindi natin alam ang eksaktong oras, pero ang lahat ng indikasyon ay nagtuturo sa iisang direksyon, at yan po ay pataas. Ang tanong na lang ay kung nakapwesto ka na ba bago pa lumabas ang balitang magpapabago sa kasaysayan ng XRP? Sa trading, ang huli ay laging luhaan, kaya mas mabuting maging handa kaysa maging bahagi lang ng ingay pagkatapos po ng rally. At ayan, sabi naman sa ating balitang ito ay meron pong isang pundit ang nagsabing, "Be honest, do you believe in $1,000 per XRP?" XRP Army response. Isang mainit na tanong ang gumugulat po sa buong crypto space ngayon. Tinanong ni John Squire, isa po siyang kilalang crypto strategist, ang kanyang audience ng diretso. Sabi niya, "Guys, be honest. Naniniwala ba kayo sa $1,000 o $1,000 para sa bawat piraso na XRP?" Ang simpleng yes or no na tanong na ito ay nagliyab po ng isang matinding usapan sa buong XRP Army. Habang ang iba ay nakikita itong isang pangarap lamang, may mga mathematical projections na nagsasabing baka hindi ito imposible. Handa na ba tayong harapin ang katotohanan sa likod ng numerong ito? Pag-usapan po natin ang video analysis na kasama sa usapang ito. Binigyang din dito ang napakalaking scale ng global financial transactions. Alam niyo ba na halos $10 trilyong o $10 ang dumadaloy sa mga system tulad po ng SWIFT araw-araw? Sa loob ng isang taon, umaabot ito sa humigit kumulang $1.25 quadrillion. Ang suggestion ng mga analyst kung sa XRP ay makakakuha lang ng kahit 5 hanggang 10% ng volume na ito, ang transaction demand ay aabot po sa $125 trillion kada taon. Sa ganito pong senaryo, tinatansya na ang market cap ng XRP ay pwedeng pumalo sa $10 trillion. Kung mangyari po ito, ang presyo ng bawat isa kay XRP ay aabot sa $100 or $100. At kung tuluyan na niyang mapalitan ang lumang sistema, dito na po papasok ang usapan ng mas mataas pang upside. Ayan, alamin po natin ang naging reaction ng XRP Army dito. Siyempre, hindi po sila nagpahuli sa pagbibigay ng kanilang opinyon. Pati po ang reaksyon ng mga tao. May mga gaya ni M2 na naniniwalang mangyayari ito. Hindi dahil po sa hype o speculation, kundi dahil sa necessity o pangangailangan. Ang pananaw na ito ay nakabase po sa ideya na ang paglaki ng XRP ay itutulak ng kanyang practical na papel sa global financial infrastructure. Para sa kanila, si XRP ay hindi lang basta digital currency,
kundi ang tulay na magkokonekta sa bilyong-bilyong dolyar na cross-border payments. Sa madaling salita, kung gusto ng mundo ng mabilis at saka murang pera, kailangan nila ng serbisyo ni XRP. At ang demand na ito ang magtutulak sa presyo paitaas. Sa kabilang banda, may mga datihang holders na naging maingat na sa kanilang mga hula. Sabi po ng user dito na si Restore the Republic, ayan, dati siyang naniniwala sa ganitong kalaking presyo pero ngayon ay mas realistiko na po siya. Sa tingin niya baka hanggang $20 lang ang pinakamataas na maaabot ni XRP. Sinuportahan din ito ng iba na nagsasabing ang pag-abot sa $4 ay realistic dahil nagawa na ni XRP na lumapit sa $3.60 dati. Pero ang $1,000 o $1,000 para po sa marami ito ay straight up daydreaming o panaginip ng gising. Ipinapakita nito ang tensyon sa pagitan ng theoretical potential ng technology at ng realidad ng market adoption at market capitalization. At narito na po ang aking opinion naman tungkol dito. Ayan, dito na po papasok ang aking pananaw sa mainit na debating ito. Ang usaping ito ay hindi lang tungkol sa presyo, kundi tungkol sa vision. Ang math sa likod ng quadrillion-dollar volume ay totoo. Pero ang daan para makuha ni XRP ang volume na ito ay puno ng regulatory at competitive hurdles. Sa tingin ko, ang $1,000 ay isang napakalaking hamon na mangangailangan po ng halos total replacement ng global banking system. Gayunpaman, huwag po nating kalimutan na sa crypto, ang mga bagay na akala nating imposible noon ay madalas nagiging realidad ngayon. Maaring ang $1,000 ay malayo pa, pero ang katotohanan na seryoso itong pinagdidibatihan ng mga eksperto ay patunay na si XRP ay may bigat na hindi po pwedeng baliwalain. Yan, sa huli ay nasa atin kung maniniwala po tayo sa math o mananatili po tayo sa side ng maingat na obserbasyon. At ayan, sabi naman dito ay Ethereum or Solana can be bridged to XRP and lent out. Here's how. Akala ng marami si XRP ay isang isolated na isla sa mundo ng crypto. Pero ngayon pong March 2026, binasag po ng validator na si VET ang paniniwalang iyan. Isang malaking development po ang kasalukuyang nagaganap sa XRPL ecosystem na nagbibigay daan para ang mga assets nina Ethereum at Solana ay makatawid at kumita sa loob ng network ng XRP. Hindi na lang ito tungkol sa pag-hold. Ito ay tungkol na sa yield optimization at saka cross-chain liquidity. Handa na ba kayong malaman kung paano po maging banker sa loob ng XRP Ledger? Ayan, pag-usapan po natin kung paano nangyayari ang milagrong ito. Sa tulong po ng Squid Router, Wormhole at Axelar, si XRP ay hindi na nag-iisa. Ang tinatawag na institutional DeFi stack ay ganap na naging mature nitong unang bahagi ng taong 2026. Dati mahirap pong ilipat ang liquidity, pero ngayon connected na sa XRP sa mahigit 80 chains or 80 na chains. Kabilang na po sina Ethereum at saka Solana. Isipin po ninyo, gamit ang Squid Router, maaari po ninyong iswap ang USDC mula kay Solana patungo sa RLUSD o XRP sa loob lang ng ilang segundo. Hindi na ito yung tipong kailangan mong maghintay ng matagal o dumaan sa maraming mga komplikadong steps. Salamat naman sa Axelar, ang paglipat po ng assets ay secured
at protocol level. Kaya ang ating tokens ay hindi lamang po basta nakarap, kundi tunay na nakikibahagi sa features ng ledger. Ngayon ay dito na po pumapasok ang tunay na laro. Ayan, ang XRPL Native Lending Protocol na in-launch nitong February 2026. Ayan, ay kaiba po sa mga lending platforms ni na Ethereum at saka Solana. Ang system po ni XRP ay gumagamit ng Single Asset Vaults or SAVs. Ang bawat lender ay may sarili pong vault na siyang nagpapataas ng security at nagpapadali sa risk management. Ang mga lenders ay nagdideposito po ng RLUSD sa mga vaults na pinapatakbo ng mga loan brokers. At dahil may KYC at saka AML compliance ang system na ito, sobrang attractive nito para sa mga institutional borrowers. Sila po ang nagbibigay ng consistent na demand para sa liquidity at handa po silang magbayad ng premium interest rates. Ibig pong sabihin, mas mataas na kita para sa mga taong nagpapahiram ng kanilang assets. Binagyang diin ni VET ang isang unique na opportunity at yan po ay ang yield arbitrage. Paano ito gumagana? Halimbawa, maaari kang humiram ng USDC kay Solana sa mababang rate. Itawid ito gamit ang Squid router patungo kay XRP, iswap sa RLUSD at ipahiram sa XRPL lending protocol kung saan mas mataas ang yield dahil po sa institutional demand. Ang spread naman o yung difference sa kikitain mo ay isang matalinong paraan para palaguin ang iyong capital ng may sapat na risk adjustment. Dahil sa interoperability na ito, sa XRP ay nagiging central hub para sa institutional DeFi. Habang ang ibang chains ay abala po sa token swaps, sa XRP naman ay abala sa pagbuo ng isang matibay na credit market na kayang tapatan ang traditional finance. Ngayon ay narito na po ang aking opinion naman tungkol dito. Ang aking pananaw dito ay malinaw. Ang pagdating po ng interoperability at saka native lending ay ang missing piece para kay XRP. Ang bintahe po ni XRP ay ang kanyang pagiging regulatory ready. Sa oras na maipasa po ang Clarity Act, lalong dagsa ang mga US banks na gagamit ng mga single asset vaults na ito para sa kanilang liquidity management. Sa tingin ko, ang mga investors na marunong gumamit ng mga tulay ni na Ethereum at Solana patungo kay XRP ay ang mga tunay na magbe-benefit sa bagong era ng institutional DeFi. Hindi na po sapat ang pagiging loyal sa isang ticker lamang. Ngayon pong taong 2026, ang tunay na panalo ay ang mga marunong magpaikot ng liquidity sa kung saan ito pinapahalagahan. Sa XRP ay hindi na lang isang token. Ito na ang digital infrastructure ng modernong pagbabangko. At narito na po ang ating panghuling balita sa video na ito. Sabi po rito ay time traveler to XRP holders. Here is all you have to do to survive. Yan, madalas na hindi po binibigyan ng reward ang mga taong nagmamadali. Sinusubukan nito ang iyong paninindigan at pinipilit kang harapin ang sarili mong emosyon. Ngayon pong March 2026, habang sa XRP ay dumadaan sa mga phase ng consolidation at pabago-bagong momentum, marami ang nagtatanong, ano na ang susunod? Sa gitna ng ingay at mga technical na debate, isa pong mensahe mula sa crypto commentator na si Time Traveler ang bumasag sa katahimikan. Hindi ito tungkol sa price targets, kundi tungkol sa isang bagay na mas fundamental, at yan po ay ang survival. Yan ang mensahe mula kay Time Traveler. Sa halip na magbigay po ng mga komplikadong charts ay pinaalalahanan ni Time Traveler tayong mga XRP holders na ang pinaka-importante ay ang manatiling positioned. At bakit?
Dahil ang crypto ay nagbibigay po ng reward sa mga taong marunong magantay. Maraming traders ang masyadong nakatutok sa mga short-term candles at nakakalimutan ang malaking picture. Ang mensahe po ni Time Traveler ay simple. Huwag hayaang ubusin ng market ang fatigue. Huwag pong hayaang ubusin ng market fatigue ang ating pasensya. Ang tagumpay sa crypto ay hindi lang nasusukat sa kung gaano po tayo kagaling mag-predict, kundi sa kung gaano po tayo katagal kayang manalo sa laro habang ang iba ay isa-isang sumusuko. Yan, dapat po nating tandaan kung nasaan na si XRP ngayon. Nitong August 2025, formal nang natapos ang legal na laban sa pagitan po ng SEC at Ripple Labs matapos pong bawiin ng magkabilang panig ang kanilang mga apela. Ang closure na ito ay sumunod sa landmark ruling ni Judge Torres noong taong 2023. Sa pagkawala ng regulatory cloud na bumalot kay XRP simula pa noong taong 2020, mas naging malaya si Ripple na palawakin ang kanyang global partnerships. Inilunsad na rin ang kanilang stablecoin na RLUSD noong December 2024 na lalong nagpatibay sa utility narrative na XRP. Kahit ang presyo ay tila nagsa-sideways pa rin, ang pundasyon ng XRP ay mas matatag na ngayon kumpara sa mga nakaraang taon. Ang crypto market ay gumagalaw po sa mga cycles na driven ng liquidity at psychology. Alam natin sa kasaysayan na ang mahabang panahon ng consolidation ay madalas na sinusundan ng malalaking expansions. Ayon po dito kay Time Traveler, ang survival ay nangangahulugan ng responsableng pag-manage ng risk at pag-iwas sa emosyonal na desisyon. Ang mga investors na over-leverage o yung mga sumusugal ng perang hindi nila kayang mawala ang madalas na unang natatalo sa mga downturns. Pero ang mga taong may disiplina o tamang structure ng kanilang portfolios, ng kanilang positions po pala, ay kayang lagpasan ang volatility ng walang panic. Ang endurance o tatag ng loob ang nagiging edge o bentahe mo sa isang market na puno ng extremes. At narito na po ang aking opinion naman tungkol dito. Madalas nating makita na ang market fatigue ay umaabot po sa peak nito bago magkaroon ng malaking shift o pagbabago sa sentiment. Ang sideways price action ng XRP ay tila isang test para sa mga holders o para po sa atin. Kaya sa tingin ko, ang survival na tinutukoy ni Time Traveler ay ang kakayahang manatiling kalmado habang ang social media ay puno ng frustration. Ang market ay patuloy po na mag-fluctuate, magfa-fluctuate, pero tayo ang may control sa ating reaksyon. Kung naniniwala po tayo sa utility ng XRP at sa mga development ni Ripple, ang kailangan lang nating gawin ay manatiling nakatayo. Kapag dumating na po ang oportunidad, siguraduhin nating nandun pa rin tayo para salubungin ito. At ayan mga kakripto, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Marami pong salamat sa panunood.